Hello po mga beshi ko. Hindi ko po iluluto yan. Pinakikita ko lang po sa inyo ang daing na masarap. Ito po ang iluluto ko para sa umagahan namin. Ang isdang mackerel po na nabili namin sa halal. Kasama nga po ng daing na yan. Ayan nga po, inarrange ko na po ang mga sangkap natin. At ito nga po, nagpakulo na po ako ng tubig para po sa ating grated niyog, para po sa ating gata. Dahil ang menu nga po natin for today is mackerel o ginataang mackerel na isda. Requested by Sweetheart po ito. Bali po isang supot po yung binili namin, ang hahabat, ang lalaki po niya. Siguro po 30 piraso po yung laman niya, kaya isa muna po ang iluluto ko dahil kami yung dalawa lang naman po ang kakain. First time ko lang po makakakain itong ganitong isda. Pero po yung nakalatayan, favorite ko po yun, yung mackerel. Siguro po ganito rin pong isda yun. Yung pong mackerel sardines po. At dito nga po, tinatanggalan ko po ng bituka yung mackerel isda po natin. Para po syempre ay malinis. So fast forward po tayo. Ayan, biglang kumulo na po. Hindi ko na po naipakita. Nilagyan ko lang po ng sibuyas, bawang, at luya po yan. At nilagyan ko po ng sili. Nilagyan ko po siya ng konting suka, tubig. At ito nga po, nilagay ko na po yung gata. At nilagyan ko po siya ng asin. Dagdag po pampalasa. At ito nga po, sinunod ko na po ang bok choy. Ayan nga po, nilubog-lubog ko lang po ang bok choy. After po na malanta ang bok choy, ready na pong kainin yan. At ito naman po ang masustansyang ginsang ampalaya ko. Isa po ito sa all-time favorite kong iluto at kainin at iulam. Binababad ko muna po siya sa asin na may maligamgam na tubig para hindi po siya masyadong mapait. At ito nga po pala ang baon ng Sweetheart ko sa kanyang work. So para naman po sa hapunan namin, ito po ang naisip kong iluto, ang magmunggo. Nagpapainit po ako ng pan dyan, ayan. At nung umiinit na po ang pan, naglagay po ako ng konting mantika. At nung uminit na po ang mantika, ayan, nilagay ko na po ang sibuyas para po sa pag-i-start ng ating pagigisa. Masarap din po itong balatong na to. Mas gusto ko po kasi talaga yung mga gulay kaysa sa mga karni-karni. Ayan, sinunod ko na po ang bawang. Halo-halo lang din po natin yan para po lumabas ang aroma ng sibuyas at bawang. At next po natin ang ating panahog. Yan po ay ribs na tira lang po namin yan. Bali, 2 piraso po ribs yan. Bago ko po siya pinanahog yan, ipinride ko muna po at saka pinaghiwa-hiwa ko po yung ganyan. Sinama ko na rin po kasi yung buto kasi nga po parang medyo may laman-laman pa po kasi dyan. Kaya isinama ko na rin po, sayang. At syempre po next po natin ang ating tomato. Isa po sa ating ricado para sa paggawa ng ginisang munggo. Ayan, sutay-sutay lang po natin yan hanggang sa lumambot o malamog ang ating kamatis. So nagdagdag po ako ng Knorr chicken cubes. Kahit po pork ang ating panahog, ilagyan ko pa rin po ng chicken para mas malasa ang ating munggo. Parang ang dating may pork ka na, may chicken ka pa. At after nga po nating igisa-gisa lahat, ayan, nilagay ko na rin po ang nilaga natin kaninang munggo at nilagyan ko na rin po siya ng tubig. And after po niyan, pakukulaan po natin at takpan. At siya nga po pala, lalagyan din po natin ng ginisang bagoong na nabili ko rin po sa halal. Napakasarap po. Lalo na siguro kung may mangga po yan, grabe. Sweet po yan, sweet. Ayan po, kumutsara lang po ako ng konti at nilagay ko na rin po sa ating ginisang bagong pampadagdag po ng lasa para lalong masarap. At habang iniintay nga po natin kumulo ang ating nilulutong munggo, kumuha po ako sa rep ng isang cute na mansanas. Ayan po, nilalantakan ko habang nag-iintay po tayo ng pagkulo. At syempre po, dadagdagan po natin ng ampalaya. Konti lang po yung ampalaya na yan. Bali, natira lang din po sa rep yan. Isang maliit po na ampalaya. Mas masarap nga po sana kung mas madami pong ampalaya. Kaso yan lang po yung natira. Pero okay na rin po yan. Makakapagpadagdag na rin po ng lasa para lalong masarap po ang ating munggo. So, ito na nga po. Luto na po yan. Ready to eat na po tayo. Tara na po. Kain na po tayo ng hapunan.
Marami pong salamat. At ito na nga rin po ang anak ko sa Ito, may Pilipinas. gitna. Kasalukuyan na rin po silang Teka, kumakain. magkakape pa, magkakape. Sige na, kumuha na kayo na rin ulam. Kira, sige, kumuha ka na. Aroy, kaganda ng damit ni Madam Earth. Binigay ni Nana yan. Tumayo ka ron, pakita mo. Mag-fashion show ka para kang si Kuan. Joraran, Joran, Joraran, Joraran. Sige. Kumain kayo ng gulay. Mainam yung gulay, masarap. Teka, i-recapin nyo, ano eh. Dali lang.